Hindi naman siguro yun ang ano. So ito mga kababayan, ito yung sunod na pag-uusapan. Nako, mga kababayan. Ito, basahin ko lang. Ito ito na. Pilipinas Today. Pilipinas Today, basahin natin. Sa panibagong survey ng Okta Research na isinigawa noong April 20 hanggang 24, makikita na 57% ng mga Pilipino ang gustong bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court or ICC. Nasa 37% naman ang hindi pabor sa pagbalik ng Pilipinas sa ICC, habang 6% ang undecided. Sa parehong survey na nasa 85% ng mga Pilipino ay may alam sa ICC na nagpapahiwatig ng high-level interest na naturang korte, at 13% naman ang nagsabi na unaware. Sila rito. Matatandaan na desisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-withdraw ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC noong 2018 nang naging epektibo noong 2019. Samantalang kasalukuyang nakadetain si Duterte sa detention facility ng ICC dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay sa inilunsad na war on drugs campaign niya noong termino niya. So, 57% ng mga Pilipino. Bakit nga ba, mga kababayan, na ang 50% o 57% ng mga Pilipino ay gustong ibalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC? Bakit? Kasi nakikita nila ang epekto na kung tayo ay miyembro, yung mga politician na gahaman at actually not gahaman, yung mga nangaabuso sa kanilang power na pumapatay ng walang basihan, pumapatay na hindi dinaan sa due process, merong hustisya. May nakakamit na hustisya. Kasi actually mga kababayan, ang mga taong galit kay Digong, hindi lang naman sila galit, yung mga tao hindi lang naman galit kay Digong dahil pinatay yung pamilya nila na kasali sa war on drugs. Yung iba nagagalit kasi sobrang yabang. Tapos ang lakas mangurap, kurakot. Tapos protektor ng ganito, protektor ng ganyan. Ang tao kasi mga kababayan, nagsasama-sama. Lalo ngayon na nakita niyong nakulong si Digong, halos 80% ng mga Pilipino, ang tingin nila kay Digong ay demonyo. Totoo yan. Halos 80% sa mga Pilipino, ang tingin nila kay Digong ay demonyo. Bakit? Kung hindi ka demonyo, ba't nandyan ka? Tapos ibabalita ngayon, pumayat. Payat, butot balat na. Sasabihin agad, deserve mo yan. Tapos may mga Katoliko nagagalit, minura mo ang Diyos. May mga nanay at tatay na nagagalit kasi palamura. Pangit ang lumalabas sa bunganga. Tapos yung mga may sakit na biktima dahil mas inuna yung pagbulsa kaysa sa panggamot. So halo-halo na. Yung galit, specified natin. Kakamping, loyalista, DDS. 3 lang naman ang grupo ng taong sumuporta sa politiko sa Pilipinas. DDS, loyalista, kakamping. Ang DDS, bobo yan. Yung loyalista at kakamping, nagsanib puwersa, nagalit kay Digong. So, kaya ba nila? Kaya ba nila? Kapag nagsanib puwersa ang kakamping at loyalista, goodbye na. Finish na. So halos 80% ng Pilipino sa Pilipinas may kanya-kanyang reaksyon, may kanya-kanyang opinyon, may kanya-kanyang galit, pero ang tingin kay Digong, demonyo. Kasi nandyan siya ganun yon mga kababayan. Kaya halos ang mga Pilipino, nung nakita nila na ito pala yung epekto sa kademonyuhan, pwede palang ipakulong doon. Kapag gahaman ka sa iyong kapangyarihan, abusado ka bilang ganito, bilang ganyan. Meron palang batas na ganyan na nagkukulong. Ang tagal-tagal ng pinaglalaban niya ng mga biktima nung doon pa sa EJK sa Davao. Hindi na nagsasalita kasi pag nagsalita ka, tumba ka. Ngayon na pinalaganap niya dito sa Maynila, sa buong Pilipinas, yung sinasabi niyang war on drugs na kung ano yung ginawa nila sa Davao noon, marami ding pamilya or biktima ang umaaray na naghanap ng hustisya, hindi nakakamit. Bakit? Kasi hawak nila ang justice dito sa Pilipinas. Hawak ni Digong. Ngayon, ang nangyari mga kababayan, hindi mo madala sa justice sa Pilipinas kay Ombudsman, Supreme Court,
DOJ, hawak lahat. Wala! Mag-file ka man ng 1,000 kaso dyan, sandamakmak na reklamo, ang sasabihin, adik yan eh, karapatan niya lang yun, mamamatay siya kasi adik siya. Oh. Diya, ganun agad ang sagot, i-dismiss, or di kaya i-dili-dili, tapos ending, wala na, basura. Oh, basura ang kaso. Kaya ngayon, mga kababayan, doon nila i-file sa ICC. O sige, para walang bias, yung ICC na mag-imbestiga. O yung ICC nang huhuli sa kanya. O, kasi kung dito sa Pilipinas, magiging Gloria Arroyo lang yan eh. Habang kinasuhan ng plunder, naka-bracket lang yung liig. O, nung nanalo si Digong, binigyan ng pardon, tinanggal ang bracket. O, congresswoman ulit ngayon. O, si Erap, o, na-impeach. O, pinakulong. O, habang nakulong, nasa bahay lang, naka-aircon, hospital arrest. O, diba? O, nung nanalo, ang kaibigan na politiko, o, binigyan ng pardon, nakalaya, o, naging mayor ulit. Diba? Ganun lang. Kaya walang mangyayari. Kasi dito sa Pilipinas, mga kababayan, according nga sa kanta ni Freddy Aguilar, diba? Na kapag may pera ka, walang justice sa'yo. Ikaw ang justice. Pero pag mahirap kang makakamit ng hustisya. Kasi wala kang pera eh. Diba? So, yun ang nangyari, mga kababayan. Kaya kung bakit ang mga Pilipino ay 57% pabor na ibalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC kasi kapag may kailangan ka, nakakamit yung hustisya eh. Sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, ang function or ang trabaho ng ICC, kaya po nandito sila sa Pilipinas kasi sila po yung magdidisiplina sa politiko na hindi kaya ng batas. Kasi kung si Digong dito sa Pilipinas ikinulong yan, 1 buwan, 2 buwan, hospital arrest lang yan. Tapos sa bahay lang yan. Babantayan lang ng pulis, hospital arrest. Parang nakakulong pero nasa bahay lang, nasa hospital lang. Diba? Ma'am Jazz, maraming salamat ulit, Ma'am Jazz. Sa 300 yen super sticker, thank you so much. Ganun yun. Ngayon, nandoon siya, butot balat na. Isang bulati na lang din nakapirma, mamamatay na. Diba? So ngayon mga kababayan, papanood ko sa inyo ngayon kung ang Malacanang ba ay paayag ba na pumasok ang Pilipinas sa ICC. So ito po, ICC, hindi. PH to ICC. So para marinig nyo mga kababayan na Sabi po ni Secretary Boying Remulla ng Department of Justice na nakikipagtulungan ang kanyang kagawaran sa ICC para protektahan ng mga witnesses sa kasong crimes against humanity ni Pangulong Duterte. Unang tanong po, ito ba'y may basbas ng Pangulo at ito na ba ang posisyon ng bansa na makikipagtulungan na tayo sa ICC? Parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses. Para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. But this is upon the request of the ICC. Ma'am Jazz, maraming salamat ulit, Ma'am Jazz, yung 500 yen super sticker. Thank you so much. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. At yan din naman po ang sinasabi ng Commission on Human Rights at ating kausap. Ito po ang kanilang mensahe. The CHR, as constitutionally mandated, has always made its services readily available to the extent possible to all victims, regardless of circumstances and status in its pursuit of justice and accountability for alleged violations of human rights, whether local or abroad, with assistance of relevant government agencies if necessary. At ayon din naman po sa DOJ, kahit sino pang witnesses, kung ito po ay witnesses ng mga biktima, mapa-ICC man po ito o sa ibang mga pagkakataon, tutulungan pa rin po nila. Going back to my original question, may basbas po ito ng Pangulo? Yun po ay, yun din naman po ang gusto ng Pangulo, mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. One final point. Isn't this a departure from the previous statements of the President that we will not cooperate with the ICC in any way, shape, or form? Because at least from how it looks, it's definitely cooperation in a way, shape, or form. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but
the primary intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need. So hindi pa rin po tayo nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa ICC? Yes, directly hindi po. Sabi po ni Secretary... Eto basahin ko mga kababayan. Ang sabi ni Yusek Claire Castro dyan, ng PCO, ng Malacanang, ito po ang kanyang sinasabi. Basahin ko po. We have not discussed any plan to rejoining the ICC. Noong huli po nating nakausap ang Pangulo, tinatanong po natin yan ng personal na siya ay ngumingiti lamang. At sasabihin ko daw na dapat na wala pa talagang napag-usapan patungkol doon. Nagagaya ko tuloy si Yusek Claire Castro. Ma'am, isang bahagi daw ng reparation sa mga biktima ng crimes against humanity ay yung pag-freeze ng assets ng akusado pag nahatulan at pagbibigay posible na reparation sa mga biktima. Sakali magkaroon po ng request for asset freeze, will the government comply with the ICC request? Okay. Malamang ito po ay ituturo natin sa AMLAC. Tandaan po natin, kapag may kaso po ng plunder, isasantabi ko muna po yung ICC. Okay? When it comes to freezing of assets, meron na pong isang pang kaso, si Senator Trillanes ng plunder against the former President Duterte and Bongo. Dapat noon pa lang po sana inaral na ng AMLAC kung dapat i-freeze because the case is plunder. Okay, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. But doesn't this amount to cooperation with the ICC? Kaya nga po ibabato natin sa AMLAC. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation, damages, kung sino man ang masasabing na biktima, din kailangan pong ibigay ang hustisya. And it doesn't... Hala, mga kababayan, nako. September, abangan ninyo. Kapag hindi nanalo si Digong sa unang hearing nila sa ICC sa September, praise. Praise ang kanilang yaman. Mapipraise together with AMLAC. Rinig nyo na, mga kababayan. Kapag hindi na ipanalo ni Digong ang unang hearing, may possibility na may pipraise itong AMLAC. Actually, may kaso na nga po ito. Nag-file na si Senator Antonio Trillanes dito. Nako, mga kababayan, eto na nga. Abangan ninyo yan Kapag hindi mananalo si Digong sa September unang hearing sa ICC, kaya pala dinahandahan binintang bahay. Kaya pala dinahandahan. Di ba? Kaya mas maganda talaga mga kababayan na kapag miyembro na tayo ng ICC at naukihan na at okay, miyembro na, nilagdaan ni PBBM ngayon, 1 month, okay na, tuloy-tuloy na ang takbo na miyembro na tayo, so wala nang dapat ireklamo pag hinuli si Bato. Walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas kasi hindi tayo miyembro. Paano hindi na miyembro? Inilagdaan na nga ni PBBM, di ba? Yun kasi unang irarason, mga kababayan, na kapag hindi miyembro ang Pilipinas sa ICC, ang sasabihin nila, walang karapatan manghuli ang sino man na mga banyaga sa Pilipino kasi meron tayong sovereignty, meron tayong law, meron tayong justice system, na kapag nilabag ninyo yan, parang wala rin, patay na ang hustisya sa Pilipinas at inaabuso ninyo. Hindi tayo miyembro ng ICC, anong karapatan niya na pumasok sa ating soberanya? Anong karapatan niya na hulihin na meron naman tayong sariling korte? Paano yan kung isali nga ulit? Paano yan? Papasok nga. Huli ka. Hala! So, yun nga mga kababayan, nadula si Auntie Claire. Siguro pangkalahatan na lang to, di ba? Unang-una, para hindi ka mapunta sa ICC, huwag kang gumawa ng ganong krimen. Di ba? Sabi ni Yusek Claire Castro, para hindi ka mapunta sa ICC, huwag kang gumawa ng ganong krimen katulad kay Digong. Siguro pangkalahatan na lang to, di ba? Unang-una, para hindi ka mapunta sa ICC, huwag kang gumawa ng ganong krimen. Maging maayos kang leader.
Diba? Hindi mo kasi matatakasan kung ano man yung ginawa mo dahil lang sa pag-withdraw sa ICC. Kung meron kang dapat panugutan, panugutan. Diba? Ipagtanggol mo yung sarili mo kung wala ka namang kasalanan. Yun po ang aral. Siguro Ito mga kababayan. Ito pa Actually sa Facebook may link po yan. Ito ang sabi. Malacanang sinabing dumating na ang tamang panahon upang pag-usapan kung dapat muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court or ICC. Naku po mga kababayan. President Bongbong Marcos and Malacanang. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan. Ito na nga. Usap-usapan ngayon mga kababayan. Kapag napasok na ang ICC sa Pilipinas at miyembro na ang Pilipinas sa ICC, wala nang rason or wala nang ireklamo ang mga akusado na may warrant na sabihing hindi na tayo pwedeng hulihin kasi hindi naman tayo miyembro. Ngayong imimiyembro ulit, may sasabihin ka pa ba na walang jurisdiction ang ICC? Tandaan ninyo, ang Pangulo ang nasusunod. Ang Pangulo ang pipirma. Sasabihin ninyo, walang karapatan si Marcos na pumirma kasi hindi naman natin gusto at tutol ang taong bayan. Ang tanong, bakit nung si Digong tinanggal niya ang ICC, ang Pilipinas sa ICC, pinaalam ba niya sa taong bayan? Nakapag-react ba tayo? Nagulat na nga lang tayo, binalita, wala na, hindi na tayo miyembro eh. Diba? Ganon kasi ang sakit ng mga DDS mga kababayan. Walang karapatan si Marcos. Siya lang naman kasi ang nagdesisyon yan. Siya lang naman kasi ang pumirma niyan. Tutol naman tayo taong bayan. Katulad sa ginawa nila kay Tatay Digong. Gaganon yan. Bakit? Si Digong noon, nung tinanggal ba niya Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, pinaalam ba niya? Nagsabi ba siya? Nagsalita ba siya ng statement sa publiko? Wala. Wala siyang sinabi. Nagugulat na lang tayo. 2018 tinanggal, 2019 final, hindi na tayo miyembro. Pinaalam ba niya? Meron ba siyang State of the Nation address? Wala. So ganun lang 'yon. Ganun 'yon. Kaya ganyan ang sasagot ng ganyan ang sasabihin ng mga DDS. Walang karapatan si Marcos, bangag yan, weak leader yan, adik yan. Bakit niya ipapasok ulit ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC? Maghahari-harian lang yan, mga itim na lahi dito, yung mga negro na yan. Diba? Itim ang tawag ni Digong dyan sa ICC, mga negro, mga itim. Bakit? Nung panahon pa ni Digong na tinanggal niya ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, pinaalam ba niya? Sila nga lang nagdidesisyon doon mga gabinete. Sorry, iba na ang gabinete ngayon. So, si Marcos naman. Yeah? So, yun mga kababayan. Eto, ang sunod, mga kababayan.